Mga pare ko, namiss ko po kayo dahil mababa din po yung panahon na hindi tayo nakapagawa ng video dahil nabisi po tayo sa ibang bagay. At i-continue na po natin yung ating last video kung paano po magpalit ng tamang oil level dito sa ating front shock. So last time po is ang ginamit natin doon ay volume. Kumbaga yung dami po na lang is by ml. Pero ang gagamitin po natin ngayon na method ay ang tinatawag po nating oil depth. At ang gamit po doon ay itong length niya. So susukatin po natin kung gaano kalalim itong ating oil dito sa ating fork. Ito po yung standard na pagsukat ng dami ng ating fork oil dito sa ating front shock at base po to sa mga manufacturer ng ating motor. Kaya once na tumingin po kayo sa kanyang specification ay hindi po kayo makakita ng volume doon o ml, kundi makakita po kayo doon ng length or millimeter. At makakita po kayo ng 100, 120, 130 mm at yun po yung ating susukatin dito sa ating front shock. At kung paano po gawin yun, ganito po yun. Pero una po sa lahat, pag wala po kayo nakitang specification sa manual o kaya naman sa Google, tulad po nitong ating front shock, ang pinakabasehan na lang po natin dito ay yung kanyang performance. Dahil alam naman po natin, yung langis ang siyang nagbibigay ng performance dito sa ating shock. Once na ito ay very good na po sa atin, yung kanyang performance ay ito na lang po yung ating babasihan at susukatan ng kanyang oil depth. And soon po ay tanggalin natin itong kanyang cap. Yun. And sabay na rin po natin natanggalin itong kanyang spring. So drain lang po natin mabuti, patiktikin po natin at lahat po ng langis ay dapat pong bumalik dito sa kanyang inner tube. Yan. Kumuha po tayo ng maliit na goma dahil ito po yung gagawin nating guide. Yan. Dahil lang po muna dyan. At mamaya po natin siya gagamitin. Yun po ay standard procedure ay ikababa po natin itong ating inner tube hanggang sa pinaka bottom niya. Ayan, tumunog na po. Sabihin sagad na po siya sa pinakababa. At saka po natin sisilipin itong ating oil. Ano, nakikita ko na po yung ating oil at approximately ay naandito po itong ating langis dito. Then para masigurado po tayo, gumawa po tayo ng pantubog, yung isusuot po natin dito sa loob ng ating inner tube. Dapat po matouch po nito yung ating langis at ito, naglagay po ako ng kapirasong tape na papel upang makita po natin kung nasaan po yung ating langis. At yung ginamit lang po natin ng stopper ay itong ipit at binutasan po natin sa gitna. Ayan. Isentro lang po natin tong ating pinaka front shock. Dapat level na level po para lumevel po yung langis natin sa loob. At saka po natin itusok tong ating rod. And then once na huminto na po siyang ganun, basta po lapat tong pinaka labi nitong ating pang-ipit at itong ating shock na inner tube. Then iangat po natin ngayon. Ayun po mga pare ko, ang ating langis. Nakita nyo po ba hanggang dito? Ayun yung nabasa niya. And then ang gagawin po natin dyan is ilalapat po natin dito at saka po natin i-adjust itong ating goma hanggang sa lumapat po itong ating pinaka marker na langis. Medyo malabo po sa inyo pero sa akin po dito ay kitang kita. Then ayan, nakuha na po natin kung nasaan po yung level nitong ating langis at yan po ay itong ating goma. Gamit po itong ating ruler ay sukatin na po natin itong ating oil depth. At base po rito, ang ating oil depth ay nasa 95 mm at yan din po yung ating sukat noon nung nagpalit po tayo ng ating fork oil at hindi po siya nabawasan. So same na same pa rin po yung ating oil depth. Sa magtatanong naman, yung standard po kasi na oil depth ng mga ganitong klaseng front shock na mahaba is around 120 to 130 mm at yung sa atin po is 90 to 95 lamang dahil ito pong ating shock is naka-lowered po to. At pag nilowered po kasi yung ating front shock is kailangan po damihan po natin yung kanyang langis para po hindi po sumagad itong pinaka-play niya.
Dahil pag sumagat po yun, ay sigurado pong tatama po yung tapaludo natin dito sa ating pinaka ibabaw. So yan po yung dahilan kung bakit 95 lang po yung ating oil depth. Kaya once na nagpalit na po tayo ng langis, naglagay na po tayo ng langis, ay hindi na po tayo mahirapan kung ano pa pong sukat yung ating gagawin. Dahil meron na po tayong basehan na 95mm po yung ating oil depth. At pwede na po tayong gumamit ng ganitong klaseng special tools. Itong fork oil level gauge. At magagamit po natin to upang ma-level po natin yung ating langis dito sa ating pransyak. At yan po yung ating next gagawin. Dahil itong isa po natin na pransyak, ito po ay sira yung kanyang oil seal. Sa pagpapalit naman po ng oil seal nitong ating pransyak, meron na po mga video nito. Tingnan nyo lang po sa aking video list. Pero ito, timelapse ko na lang po para makita nyo po at mapanood nyo kung paano po natin pinalitan itong ating oil seal. So ito. After nyo matanggal yung oil seal, ay inspeksyonin nyo yung pagkakapit nitong outer at inner tube. Dapat walang palagyan at walang masyadong clearance. Kumbaga pit na pit itong sa atin, pit na pit. At talagang ito lang po talaga yung nasira sa kanya, itong kanyang oil seal. Eto na po mga pare ko at maglalagay na po tayo ng ating langis at ang standard position nga po is dapat tong ating inner tube ay nakababa pong straight, kumbaga di na din po siya, and then lalagyan na po natin siya ng langis at kung makikita nyo, ito po yung ating marker, yung goma, dapat hanggang dyan lang po yung ating mailalagay na langis, pero ang gagawin po natin ay palalampasin po natin hanggang dito. And after na po natin malagyan, ang gagawin po natin is ipapump po natin siya ng 10 times para po bumaba po itong ating langis. 10 times po natin siyang ipapump. Pag matanggal po yung ating excess na langis, ay kailangan po natin gumamit ng ating special tools na oil fork level gauge. So ayan po, pwede po kayo mamili niyan sa mga online store tulad ng Shopee at Lazada sa halagang 280 pesos. Pero dito sa atin is hindi po tayo bibili niyan, kundi mag-DIY lang po tayo ng gawa. Kung makikita nyo, ito po yung ating ginawa. Meron po siyang rod, ayan o. At yung rod po ay butas yan upang makahigop ng langis. And then makikita nyo, ayan po yung pinaka-hose niya. At syempre yung syringe. At kung makikita nyo, meron po siyang stopper. Pero ang stopper po natin, DIY lang. At ito po yung kanyang ipit. Procedure naman ng paggamit ay halos parehas na parehas lang po sa binili dito po sa ating DIY lamang. At ang gagawin po natin is kailangan lang po natin sukatin itong pinaka-tip niya. At approximately is mga pare ko, 95mm po yung pinakasukat niya. At pag ito po ay ating ibinaon dito, yan, dapat hanggang dyan lang po yung pinaka level ng ating langis. Kaya po siya pantay dito sa ating koma. Kaya ang gagawin po natin, ibaba po natin tong ating syringe dahil hihigupin po nito yung langis at saka po natin itutusok itong ating rod. And obviously naman po, kung di nyo po nakikita, yung nangyayari sa syringe is hihigop po yan ng langis pag binakyum na po natin. Mga pare ko, nakita nyo, humigop na po ng langis itong ating syringe. Kaso ang problema is nasa 10 ml lang po. Kaya kulang pa po. Balik na po natin to sa ating pinakalalagyan. Binalik ko po sa lalagyan at ibalik muna natin ganun. Yun. Then iisa pa po tayo dahil meron pa po siyang nahihigop. And then pag wala na po siyang nahihigop, doon na po ang ating finish. At kumurok na, ibig sabihin ay posibleng konti na lang po yung nahihigop nitong ating
pork oil level gauge. Yan, o. Then isa pa, alamang ito na po yung pinakalas. Mga pare, ala na, last na po to dahil hindi na po umihigop itong ating syringe. Yan, o. Final, pag ito wala na po, yan na po yung ating pinaka last. Wala na mga pare ko yun. Yan na, hindi na po siya nakahigop. At ang ibig sabihin po niyan, firm at level na po yung langis natin sa loob at pantay na po sa goma. So yan, accurate na accurate po yan 100% dahil yan po yung standard procedure na ginagawa po sa mga manufacturer ng ating motor. Ito naman po isang pranksyak natin na kinuha naman po natin ng oil level kanina, at ang ginawa po natin dito ay pinalitan na rin po natin ng langis, at ngayon ay nagsali na po ko, at ngayon naman po ay magbabawas na po tayo gamit po itong ating pork oil level gauge. Balance gitna and then higop. Ay mga pare ko, wala na ho tayong nahihigop pa. Ayan, o. Ibig sabihin po yun ay halos parehas na po yung level nitong ating parehong shock na nasa 95mm po yung kanyang sukat. So ayan mga pare ko, at tapos na po natin palitan ng pork oil itong ating dalawang front shock, at yung isa nga po dito ay palitan po natin ng oil seal. So gamit po itong ating DIY na pork oil level gauge ay napalitan at naitama natin mabuti yung oil level nitong ating front shock in professional way. So hindi po tayo namili ng tools, kundi nag-improvise lang po tayo dahil dito po sa ating channel, at po na pwede natin gamitin sa bahay na halos parehas lamang ay gagamitin po natin, at lahat po ng decision at diskarte ay tayo po ang masusunod.